Siyempre sa amin din, sa aming dalawa as a couple. Kaya sabi nga namin lagi, super thankful kami sa Panginoon na we get to do this together. Kasi hindi kami pang long distance talagang dalawa. We're a clingy couple. So pag hindi ko ma-imagine kung hindi kami magkasama sa tour na to, hindi siya yung... Away lang siguro ko ng away. Ituloy mo na yung ano, ituloy mo na tong... Hanggang doon lang ako ito. Feeling ko lang, super thankful kami na we get to do this together. Oh, thank you. Sino ba talaga? Hindi, ako rin parang sobrang grateful talaga ako na nasama ako dun sa group na to. Like yung kay DJ yung sa first namin yung Frontier. Basta tanda ko na sinabi ng DJ sa akin, Rick, kung nang bahala kasi at kayo lang talaga ako. Kasi kung nang bahala sa visuals yun. Tapos, sige, tapos from then on, naging mas collaborative na siya, mas alam niya na rin yung gusto niyang hanggang ngayon, hindi na siya nakatayo tumatakbo na siya sa stage, kasi likot na rin niya sa DZ. So, yun na nga yung kembot na lang talaga yung hinihintay namin. And ang sarap na to work with friends now, kasi na parang, ang sarap lang nung magkaibigan kayo, pero pagka nasa show kayo, para kayo, you have that certain respect na, sige, work tayo ngayon. O, directly gusto ko kasi gawin natin din. Pero pagkatapos nun, wala, balbala na naman. So yun yung ang sarap ng buong team, yung relationship ng buong team, ganun. Kaya, ang pakasakit na 5 show na lang talaga. Babalik pa rin ako dun. Okay, I have another question. So, no matter how you prepare... Well, timer na. Naka-timer din pala siya. No matter how much you prepare, syempre may mga unexpected nangyari. It's alive with them after all. So, aside yung kanina yung sinabi mo na wala ng boses, can you share more of that? And then, paano kung nagsaluhan? Like you said, di ba, si John lang naririnig mo sa ear mo, meron ka pang mga memorable na. Ano sinabi ni John sa'yo? Before si TJ, may share naman. Sobrang na-amaze ako sa moment ko. Kasi sobrang kaming passionate lahat, the whole team, to give the best show sa lahat ng city na or ng lugar na pinupuntahan kami namin. There's just one time na syempre alam naman natin na yung mga technical difficulties talaga, minsan hindi talaga naiiwasan, di ba? So, may one song talaga doon na nawalan ng audio sa house. So si TJ, tuloy-tuloy lang kumakanta, pero naka-monitors lang siya, pero hindi namin siya naririnig sa house. So, siyempre, medyo nagpanik kami, ano nangyari, may nabunot, ganyan. Tapos after that, natapos yung song, tsaka parang, kumbaga nanghinayang kami because of, kumbaga nanakawan ng isang song yung mga tao dahil nawala yun. So after noon, nagtuloy-tuloy lang kami, tuloy-tuloy. Pagbalik namin ng dressing room, kaming tatlo ng doon. So, sobrang sakit yun, parang kahit na, hindi ko naman kasalanan, kahit na ano, pero parang nangihinayang kami doon sa moment na bakit may ganon. Si TJ then was so frustrated because sobrang gusto niyang maging maganda yung show. Tapos kami talaga sobrang medyo negatron na kami ng TJ na nangigilis na kami. Tapos si Casey, hinatak kami dalawa sa CR. Tapos sabi niya, sandali lang, huwag tayo magpapaano sa mga evil na ganyan. Let's pray. Tapos nag-pray kami tatlo doon na ang ganda lang ng moment na, syempre, at the end of the day, tao ka rin, nagagalit ka rin, nag-frustrate ka rin. Pero may isang tao na talagang bumahatak sa amin na, wait lang, hinga lang tayo, magdasal tayo. Hindi natin gusto to, may purpose to, tinitest lang tayo ng mga evil na kung ano-ano man yan. So for me, isang memorable na nangyari sa akin yun, na talagang grateful ako to share this story with them. For me, technical difficulties na mga gano'n. Araneta would be one. Yung nabagsak yung mic ko, take 2, nabagsak yung mic ko, tapos mga 5 times kami nagpalit ng microphone on stage. Tapos parang hindi ko na alam yung mararamdaman ko, hindi ko na alam gagawin ko, paano ba to? Pero again, when you are just closely working with everybody and you're in an environment where alam mong sasaluhin ka ng lahat ng mga kasama mo on stage, na pull off naman namin siya. Sa utak ko lang noon, hindi ko alam kung nag-worship ako noon sa video, nag-worship na lang ako na parang, Lord, ikaw na to, wala akong magagawa dito, nangyayari talaga to. So nag-worship ako and the string section came in, the keyboards came in, the crowds were shouting, they were roaring hanggang sa nakuha namin yung mic.
And ayun, nasaro naman namin yung moment, but that was like a good 3 minutes of nothing, no microphone. It's online. Ngayon pag nare-review ko yun, na-amaze ako na nangyari yung moment na yun, but sinaro ako ng lahat ng mga kabanda ko and the people of in the whole arena. Hindi, ano yun, dating tayo. Actually, madami. Sa 40 shows, imagine nyo naman po 4 at sa 35 pala. Sa 35, syempre sa dami, meron talaga mga bagay na hinaharap. Actually, mas lalo ang pro. Sila ni Cynthia din. Time's up. Timer to 5 minutes. Dapat pala ganyan. Sulit. Kasi, ganyan. So, yun ang ako. Yung prod talaga yung pinaka humaharap sa lahat ng problema. Yung iba nga, hindi na namin nalalaman hanggang ngayon. But, siguro, babalik din po ulit dun sa, we're just really grateful that the team that we have ay parang a pool of super talented and passionate people na pag may problema na nangyayari, sige ako na yan, gagawa ko ng paraan, gagawa namin ng paraan. Ganyan. So, hindi lumalaki yung problema. Ibig na tinatambayan yung problema, pinalalaki, pinabibigat. Lahat nag-chip in para pagaanin yung struggle and problema and to always make it seem like the problems don't even matter when we're doing the show. Kasi ang top priority namin talaga is for the people to enjoy the show and for them to come home and masabi nila na okay, worth it yung panaghirapan kong pera na binayad ko dun sa show. So, ayun, yun. Okay, time's up. Okay, si Kevin from Manila Concerts. Hi po. Ano po? Okay, Blue. Kapagin niyo lang naman. Yes. So, Congrats sa Thank you. successful 14 shows. May question po for Direk John. Direk, is this your busiest year? Yeah. And what differs from this tour sa mga na-produce niyo po shows before? Well, first tour experience ko siya. And busiest to happiest year ko. Mas nasabi ng happiest year ko talaga. Like, sa lahat ng aspeto talagang sobrang 2025 is I don't know, sobrang special talaga niya. Like, hindi ko makakalimutan yung taon na to. Pinasabi nga ni TJ, yung buong taon na to umigot din sa SNM. It's like, ang sarap lang na nakakapag-tour ka, nakakapag-trabaho ka, nakakapag-share ka ng passion mo. Parang ano pa bang sobrang hindi ko na, like, minsan, na-random post na lang ako sa IG kasi doon na lang siya na nare-release yung pagpapasalamat ko sa Panginoon dun sa mga na-experience ko. Kaya, sobra tong taon na to. And, pray ko na magtuloy-tuloy talaga. Last question ko. Anong city yung pinag-gusto nyo pagkatlet? Thank you. ang hirap kasi 39 yung magtatampo eh. Ilabas kayo ng 39. 39 countries ba? Kakasabi yung best ko, not breast ko. Ako siguro, CDO, hometown ko kasi yun. So, when I went back there, parang bumalik lang yung mga alaala, especially the venue na pinuntahan namin, yung Pinakay Center. Kasi doon ako dati nag-host, nag-host pa lang ako ng events doon for ABS. Doon ako mga unang performances ko, unang kanta ko. So, ako sa akin, Cagayan de Oro. Binigay naman din nila yung one of the best crowds. Binigay din naman nila sa akin yung parang homecoming concert na naramdaman ko talaga na proud sila sa akin. Sana. Proud sila sa akin. Proud sila sa akin. Naramdaman ko naman yun. Kaya happy ako to be back there nung concert. Fiesta pa sakto. Ang sagot mo, ano? Ang galing mo. Isip mo yun. Siyempre, sasabihin ko din, Vigo City. Hometown ko din, para sure ba? Batangas ka. Hometown ko din, Batangas. Bawal gumayon.
Dapat pala sinabi niyo po, except for your hometown. Sabi ko yun. Hindi, pero seryoso, ako din eh, Digo City. Kasi yung Coliseum, kung saan ginawa yung SMM, yung Davao del Sur actually, is the Coliseum where I auditioned 13 years ago. So, nung kumanta ko ng Summer Over the Rainbow in front of Sir Gary, si Jake, si Tita Pagita, and si Sir Martin. And so, when we did SNM, that was the first time na bumalik ako dun sa venue na yun. And the first time I performed in that venue after 13 years, 3 months, and 2 days. So, sobrang siyang memorable for me, and I would love to do it again. Oh, ikaw, Bill, sino? Ako hindi. Aside from Batangas, dahil lahat naman ng crowd talaga, lahat special. Pero yung isang tumatak talaga sa akin. Siyempre bilang director, yun talagang parang Disneyland ng yung Jeddah. Yung, hindi kasi masyado nag-show sa Jeddah, pero they're trying to open ng mga concerts. So, kami isa sa mga unang gumamit ng venue nila. First Filipino din si TJ to perform ng concert, tapos yung ticket selling din na may ganun. Yung sobrang OA nung venue na sa labas pala naka-carpet na. Tapos yung dressing room parang 12 yata na hotel na ayaw mo na rin mag-work kasi parang nasa suite. Tapos yung LED, sobrang laki talaga yung OA. Yung hinihingi namin, sobrang lang, sabi nga na, hindi, mayabang kami, ito yung bibigay namin sa inyo. Yung lapat ng stages, punong-puno yun, one of the, grabe, as in malaki pa sa setup na yun, kaysa sa Araneta. Kung ikakalculate mo yung LED panels and everything and the lights, yung camera din, tsaka yung follow spot na naka-monitor, may bullseye na gano'n yung, sabi ko, ang Disneyland for me. At yung audience na lazy boy talaga. As in talagang was one of the best venues na talagang na-amaze kami. Si Manila Santos from Push.TV. Kinukay ba yung artist? Hi guys. Question ko is, parang let's put ourselves not as artists and parang ano yung discovery niyo mag-asawa kayo dyan, vice versa. When you're not on stage, when you're not working, those in-between moments. Yung mag-asawa eh. And then for TJ and TZ, na-discover ko sa kanila. It's like si TJ kasi like nung umpisa namin talaga, nung nag-ligawan stage pa lang. Sobrang tahimik to. Sobrang tahimik to, si TJ. Yung sobrang siyang reserve. Tapos tahimik lang, chill lang, steady lang. Pero yung pag naging close mo siya, sobrang siyang clingy, sobrang siyang sweet, thoughtful, at sobrang nakakatawa siya. Grabe yung sense of humor niya. Na si Casey din, gano'n yung tingin ko. Kasi nung first time namin mag-work ni Casey sa Casey Experience no, alam mong may wall si Casey pagka hindi pa kayo close. Parang hanggang dito lang ako. Yung may gano'n siya. Pero pag nabaksag mo yung wall yan, grabe. As in talagang you'll feel that ayoko ibalik yung wall kasi sobrang sweet. Silang dalawa mag-asawa as in talagang sobrang thoughtful, sobrang yung mga maliliit na bagay na nasa kwarto ka, text ka, direct saan ka, kahit tayo. Yung pwede naman na sila lang umikot, pero yung medyo clingy sila sa group. And na-discover ko na pwede pala pang stand-up comedy si yun yung isang discovery namin na pag-set niya na kasi, ilang songs ba siya? 3 songs. Pero yung spills niya, mahaba. So yun yung popcorn time namin, tawag namin popcorn time. Kasi pagkatapos ng opening ng Toyo, pag nag-Toyo na yan, lalabas na yung mga sa tech booth, no? Lalabas na yung halo-halo. Kasi mahabang chikahan na talaga yan. Tapos pag alam mo na ilalandin, tsaka na namin ibababa kasi kakanta na siya. Pero yun yung isang discovery namin ni Casey na sobra siyang nakakatawa at
Kaya niya, medyo na-insecure si Joko yan, na ano na to ha. Joko yung shaking ha. Kinabahan siya. Alam ko yung mukhang yan. Alam ko yung mukhang yan. Singer ka ha? Hindi lagi siya sabi. Kaya singer ako ha. Pwede nga pang banana para ito eh. Hindi kasi, sila din naman kasi yun. Tapos pag sobrang overtime mo talaga, nilalagay nilang nila sa prompter. Tama na chika, move on na, next song. Ganyan. Kasi ganyan lo, babasa. Tapos papasahin ko talaga, guys, sabi nila dito, tama na chika, next song na. Discovery natin kay Direk John. Si Direk John, isa siya sa mga, like, kung paano namin nakikita si Sir Martin, si Direk John. Direk John! Ginukay mo siya, Martin ka. Oo, Martin Yabera ka ngayon sa akin. Yes. Concert King, Master, Director. Si Direk John, literal na lumaki tayo ng, hindi pa tayo pinapanganak, may John. Black and white pa lang ang TV. Pati yung rainbow. Black and white pa ang rainbow. Hindi. Bata pa lang talaga kami. Siyempre, lumaki kami ng pinapanood si Direk John. So, kung meron ka mga artista na parang feeling mo siguro may abang ito. Kasi lumaki ng pinupuri ng mga tao, lumaki ng artista, lumaki ng sikat, ganyan-ganyan. But when we met Direk John and we became close, not only sa kanya, but kay Ate Liv and with the kids, like, sobrang kami nabibless and sobrang kami always nare-remind na whatever we have right now, lahat ng mga bagay na to, kailangan namin i-treasure and that we must always remain grounded and dapat yung humility dapat na nanatiling ganun. Kasi kung si John Prats na siya ay ganyan siyang klaseng tao, anong karapatan namin mag-inarte at malaki-malaki ang ulo? So, ayan. And that I think also is the secret why meron siyang ganitong longevity sa career niya. Like, 60 years in the business. Like, di ilang taon ka rin. Siyang nag-groundbreaking ng ABS-CBN. Wait, ilang years ka na sa business, Rick? Uto mo? Tama nga. Hindi pa ko pinapakalaga dito ko na sa business na ito. Hindi, pero, kidding aside, 33 years in the business, pero yung heart mo, yung passion mo sa craft mo has remained the same. If not, nag-grow deeper and mas naging richer ka in love and yun, and in passion. Ganon ka namin nakita, yun ang na-discover namin sa iyo. The reason why we always want to show how passionate we are with our craft. Kasi alam namin na i-receive mo yun lahat at ita-translate mo sa production pag mag-concert kami. So, happy birthday, please watch it. Ikaw na na-discover mo sa jowa mo. Same tayo ng realization. Hindi nga. Same nga talaga. Kasi pag kami nag-uusap ni Casey, pinong kaibigan natin si John Prats. Totoo ba to? Ganun kami lagi kasi sa wallet ko yung photo card na yung may sleeve sa loob, tapos t-shirt sa labas. May buka shells. Tapos nag-long back pa ako doon dahil John Prats, mahaba yung buko dito. So, sabi ko, siya kaibigan namin siya. Pero yun nga, pag na-realize namin na ang dami namin natututunan sa akin. Isa mga sinabi mo sa akin, hindi ko makalimutan. Sabi mo, ano kasi yan pare, yung sisimula yan sa maliliit na mga bagay. Kunwari, nasa set ka, syempre ikaw yung star dyan. Ikaw yung ikaw yung mag-show, ikaw yung star dyan. May lumapit sa'yo, sabihin sa'yo, hindi gusto mo? Gusto mo ng kape? Gusto mo ng ganito? Pag yung mga ganong maliliit na bagay, binibigyan mo ng meaning na, uy, ako yung star dito, ako yung malaki dito, kasi ako yung parang pinupuri. Pag yun binibigyan mo ng meaning yung ganong mga bagay, doon magsisimula yun sa maliliit na mga bagay. Kaya tinatandaan ko yung lagi sinasabi niya na, ito trabaho lang naman lahat ng tao, para sa mga kami nagtatrabaho dito. It's just so happened yung work niya. So, wag ilagay sa ulo ang mga ganyang mga pupuri, ang mga binibigyan ng services sa mga tao sa iyo kasi yun yung delikado. So yun, humility ni Direk John, yun yung isa sa mga bagay na sobrang namin hinahangaan sa akin, nagustuhan sa akin. So, kung paano pala siya magmahal sa family niya. Yun, yung kahit wala na kami tulog, di ba minsan na lang po kami nakaka-uwi.
Pero pag nakaka-uwi siya, kahit wala siyang tulog, maghahatid pa rin siya ng anak sa school, susundo pa rin siya ng anak sa school. Kahit mahaba yung meeting namin, guys, may susundo pa ako ng bata. Yung tatay pa rin siya. Yung kahit pwede naman na sanang may iba ng taong gumawa. Kasi John Prats na siya, di ba? Busy pa siya as a master director. But sobrang ano talaga siya sa family. So, yan. John, again, happy birthday. Please. Sorry. Last two questions natin. Si Julia ng Paul. Ay, wala nagpaparaya. Si Miss Marinel muna. Miss Marinel Cruz, the Marinel Cruz of Philippine Daily Inquirer. Guys, kasi diba 35 shows tapos iba't ibang cities. Grabe, sobrang accomplishment. Pa-share naman ng survival tips. Kahit tigta-tatlo kayo. Yung in terms of emotions, spiritual, and financial. So yung pointers sa ibang mga artists, you have 1 on 2,